Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Enero, taong 2025. Sa ating mga headlines, intimidating tactics ng monster ship ng China, hindi raw magtatagumpay pagtitiyak yan ng National Security Council. Underwater drones naman na-recover sa iba't ibang lugar sa Pilipinas noong taong 2024, ayon po yan sa Philippine Navy. Ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa disqualification ng ilang kandidato dyan sa Commission on Elections, apektado raw ang maraming election preparations. Samantala, ilang spillway naman sa Nabwa, Camarines Sur, hindi daw possible sa anumang uri ng sakyan dahil po yan sa pag-apaw ng tubig. Ilang barangay binahadulot din ng walang humpay na pag-ulan. Sa ating balita sa iba yung dagat, muling hagupit ng malakas na hangin. Malaking hamon ngayon sa mga bomberong umaapula ng sunog sa Los Angeles, California, USA. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hindi nagtagumpay ang mga intimidating tactics ng bansang China doon naman sa kanilang pagpapadala ng monster ship sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na ang lugar malapit dyan sa may Zambales. Itong nakalipas na pagkakataon kasi ay namataan ang China Coast Guard ship na 5901 o monster ship ng China ay niyan sa National Security Council. Sa National Task Force for the West Philippine Sea press conference, inihayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na layunin ng presensya ng mga vessel na nasa katubigan ng Pilipinas na takutin ng mga mangingisdang Pilipino, subalit bigo naman ang China Coast Guard sa intimidating tactics nito. Kaugnay niyan, hindi niya sila matitinag sa pagsuporta sa mga Pilipinong mangingisda at hindi titigil sa mga challenges at pagtawag doon sa barko ng China sa loob ng Philippine waters. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng pahayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya. The objective of this presence, which is to intimidate our fishermen and intimidate us, we can clearly state that the intimidation tactics are not successful and that we remain resolved to support our Filipino fishermen, and we will not stop challenging their presence within Philippine waters. Yan ang mga pahayag ni National Security Council spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya. Samantala, inihayag din ng opisyal na nagdemand na ang Pilipinas sa China na i-withdraw ang monster ship mula naman sa Philippine waters dahil malinaw niyang illegal ang presensya nito sa katubigan ng ating bansa. Naghain na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa presensya ng naturang malaking barko. Itong umaga ng Martes, namataan ang naturang monster ship 77 nautical miles sa kanluran ng Capones Island sa lalawigan ng Zambales. Matapos naman ang minor repair sa BRP Teresa Magbanwa, muli itong idineploy kasama ang BRP Gabriela Silang sa naturang lugar kung nasaan ang monster ship. Yan ay para patuloy na i-challenge at itaboy ang naturang barko ng China. Samantala, iginit naman po ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi nila papayagan ng China na i-normalize ang illegal na presensya ng China Coast Guard sa katubigan ng Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa National Task Force for the West Philippine Sea press conference sa gitna po yan ng patuloy na illegal na presensya ng monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malapit yan sa lalawigan ng Zambales.
Kaugnay pa niyan ay base sa kanilang obserbasyon, ang behavior ng monster ship ng China ay bago kumpara yan sa ibang barko ng China na karaniwang nagpapatrolya sa mga contested areas at kalimitang ineeskortan ng kumpulan ng Chinese Maritime Militia. Subalit sa pagkakataong ito, anya, ay intentional at nakapokus ang Chinese vessel sa partikular na distansya mula sa Zambales na nasa tinatayang 60 to 90 nautical miles. Subalit ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung ikukumpara ang 10-dash line map ng China sa concentrate operation ng monster ship, makikita na ang lugar kung saan ito nag-ooperate ay nakapokus sa 4th dash ng 10-dash line map ng China. Ito anya ang pangunahing dahilan kung bakit walang patid ang Philippine Coast Guard sa araw-araw na pag-challenge sa illegal na presensya ng China Coast Guard vessel. Naniniwalaan niya sila na ang intensyon ng Chinese government ay para i-normalize ang presensya ng China Coast Guard sa naturang lugar dahil sa naturang 4th dash line. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We're going to overlap the 9-dash line and the area of the concentrated operation of 5901. You can see that the area that they're operating is actually focused on the 4th dash of the 10-dash line of the Chinese Coast Guard. So that is the main reason why the Philippine Coast Guard, as supported by the National Task Force West Philippine Sea, is on a day-to-day challenging the presence of the China Coast Guard. Because we believe that the intention of the Chinese government is to normalize the presence of the China Coast Guard in this area because of the 4th dash line that they have. Samantala, bilang tugon dito sa panig naman ng Philippine Coast Guard, sinabi din ni Commodore Tariela na kanilang idinodokumento ang mga iligal na presensya ng China Coast Guard at ipinapaalam sa buong mundo na tinututulan ng Pilipinas ang iligal na presensya ng dambuhalang barko ng China. Nako, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, ngayong araw na ito mga kabombo, mga ma'am, salam ko, marami sa inyo ng talagang choice para sa mga food supplement, lalo na para sa mga chikiting, yung kung saan tayo makakasulit, lalo na pagdating sa benefits. Mabuti na lang ang cherry per tangkad sagad ay may chlorella growth factor or CGF. Tapos ito, yung siksik ba sa growth nutrients gaya ng taurine, lysine at iba pang mga essential nutrients. Tandaan, ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit. Bili na ng cherry per tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang cherry per ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga karagdagan pang balita, na-recover ang nasa 5 underwater drones sa iba't ibang parte ng Pilipinas noong taong 2024. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, isa sa na-recover na drones ay may Chinese markings na natagpuan sa katubigan ng San Pascual, Masbate noong niyang Disyembre 30 ng taong 2024. May 2 underwater drones ang na-recover din sa may Calayan Island, isa sa Pasukin, Ilocos Norte at isa sa katubigan naman ng Initaw, Misamis Oriental. Ang nasabing mga drone ay isinorender sa mga otoridad ng mga lokal na mangingisda. Ayon naman kay Rear Admiral Trinidad, ang na-recover na devices ay mahirap ma-detect kapag nasa ilalim ng karagatan. Subalit nakita ito sa surface bagamat maliit lamang na nasa 2.5 meters hanggang sa 3.5 meters ang haba. Anya, ang mga lugar kung nasaan na o saan natagpuan ang mga underwater drones ay nautical highways o choke points na mahalaga pagdating sa maritime traffic. Karagdagan pa sa mga balita. May mga contingency plans na kung sakaling magsasagawa ang China ng reclamation activities dyan sa Bajo de Masinloc o tinatawag na Scarborough Shoal sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea ay tinuturing ng gobyerno ng Pilipinas bilang isa sa mga red lines nito. Ginawa nga ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang naturang pahayag ng tanungin kung handa na ang militar sakaling magsimulang gumawa ng reclamation project ang China sa Bajo de Masinloc. Anya, may 4 na red lines
na ibinigay ang gobyerno ng Pilipinas at isa dito ang no reclamation sa naturang bahagi ng karagatan at may contingency plans ang Pilipinas, partikular na ang Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sakaling ito ay malabag. Narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. There are 4 red lines given by the government. One of these is the no reclamation on Bajo de Masinloc. The AFP, the Philippine Navy, have appropriate contingency plans in place in the event that this will be violated. Non-negotiable na gagawa sila ng any structure or reclamation on Bajo de Masinloc. We have the appropriate contingency plans in the armed forces to Bahagi pa yan mga pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy kaugnay sa mga usapin sa West Philippine Sea. Kabilang pa sa mga kinukonsidera bilang red lines ay ang hindi pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi pagsira sa natural resources sa loob ng Exclusive Economic Zone at pagkaantala ng rotation and resupply mission ng ating bansa. Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Ang PNP ay pinalalahanan po ang kapulisan na sumunod sa protocols sa isinasagawa po na COMELEC checkpoints ngayong panahon na ng halalan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Kelly Cordero. Pinaalalahanan ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang mga kapulisan na sumunod sa protocols ng Commission on Elections tuwing magsasagawa ng checkpoint ngayong election period. Binigyang diin ni Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay na importante ang karapatang pantao at ang pagsunod sa tamang proseso sa mga ganitong operasyon. Ayon kay Dulay, panatilihin ang pagsusuot ng body-worn cameras o ibang recording device sa mga checkpoints para sa transparency. Alinsunod sa Section 8.4 ng COMELEC Resolution No. 11067, ang mga lugar na pagsasagawaan ng checkpoint ay dapat nasa maliwanag na lugar o well-lighted areas at may koordinasyon sa local election officer. Una nang iniulat na sinabi rin ni Police Regional Office 3 Regional Director at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na hindi pwedeng pilitin ng mga pulis na buksan ang trunk o compartment ng sasakyan maliban na lang kung mayroong kahina-hinalang bagay na napansin ng mga pulis. Dapat din daw na may malaking karatula na may pangalan ng team leader, election officer at kanilang contact number. Ano po yung mga circumstances that may warrant a conduct of further inspection po? Let's say, pagbaba niyo po ng bintana ay may mga nakita pong baril po doon o may nakakitang nakagapos doon o may nakikitang nag-i-struggle po doon. Then if that happens po, yung ating mga pulis po na dapat po ay naka-uniform po yan, clearly identifiable po yung kanilang mga pangalan, ay other than that ay visual search lamang po yun. Nagbabala ang PNP Internal Affairs Service sa sino mang lalabag na pulis na posibleng maharap sila sa administrative sanctions. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Aras natin sa buong kapuluan, 12 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Naniniwala ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion na mayroong bahid talaga ng politika at nasa likod din ng rally dyan sa isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa lungsod ng Maynila. Yan ay kabilang sa claim ng INC kasi na ito ay non-partisan at pagsuporta lamang sa naunang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang maidudulot na kabutihan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Coronacion, kahit sa ang anggulo tingnan ay may politika talaga na nakapaloob sa naturang rally. Inihalimbawa pa ng political analyst ang pagsama ng ilang mga senador sa naturang rally na uupo bilang senator judges kung sakasakaling matuloy man ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Coronacion, ang kanilang presensya sa naturang rally ay nagpapakita na agad ng kanilang posisyon o kaya judgment sa isinusulong na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Professor Dennis Coronacion. Obviously, it's political in nature, no? Despite the fact that they are saying na it is non-partisan and it's just meant to support the position of the President that he's not supporting the impeachment move against the Vice President. So kung sasabihin na yung i-claim nila na wala to kinalaman sa politika, it's definitely not true, no.
It's kahit mo tingnan ang gulo, ito may politika. Yung Bahagi yan ang mga pahayag ni Professor Dennis Coronacion, isang political analyst. Naniniwala pa ang profesor na ang mistulang show force ng Iglesia ni Cristo ay makakapekto sa desisyon ng mga senatorial candidates. Posible niyang mapaisip ang ilang mga kandidato, lalo na ang mga re-electionists sa kanilang magiging posisyon o kaya paninindigan sa isasagawang impeachment proceedings kung sakasakali laban kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng rally niya na inorganisa ng naturang sekta. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ni Professor Dennis Coronacion. Well, if ever this is going to have an impact, isipin natin who among the senators will be pressured by the show of force of Iglesia ni Cristo. I think ito yung mga yung mga re-electionists. Sila yung mapapaisip kasi still, even though sabihin na natin out of 110 million Filipinos, para sa mga senador na kinakailangan yung bawat boto, isipin nila na, baka magdalawang isip sila just in case they are. Lagi yan ang mga pahayag pa ng isang political analyst, si Attorney Dennis Coronacion o si Professor Dennis Coronacion. Bombo International News. Pinapanatili ng mga otoridad sa Los Angeles ang mga residente na maging alerto dahil sa hindi pa rin po natatapos ang panganib ng wildfire. Sinabi ni Los Angeles Fire Chief Christine Curley na asahan ang malalakas na hangin na siyang magdudulot ng pagkalat ng wildfire sa lugar. Nasa mahigit 88,000 na residente pa rin ang nananatiling nakalikas, habang halos 85,000 naman ang nasa evacuation warnings. Ipinakalat na rin ng mga otoridad ang mga bombero sa tinatawag na high fire risk areas sa Los Angeles at hindi pa rin humihinto ang mga otoridad na hinahalughog ang mga kabahayan para makahanap ng mga posible na nasunog ng mga residente. Mahigit 50 katao na rin ang kanilang naaresto na nagpupumilit na pumasok sa mga kabahayan at nagnanakaw. Una na nga pong nagbabala ang National Weather Service na magpapatuloy ang critical to extremely critical na fire weather conditions ng hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, naniniwala ang mediator ng bansang Qatar na sa mga susunod na araw ay tutugon na ang Hamas at Israel sa isinusulong po nilang ceasefire deal. Ayon sa mga mediators mula sa Qatar na kanilang naplansya na ang anumang gusot sa nasabing negosasyon. Sumang-ayon na rin ang bawat panig kung saan pumayag sila sa pagpapalaya ng mga bihag at sa tuluyan na ring pag-alis ng mga puwersa ng Israel doon sa Gaza. Ang nasabing magandang development ay kasunod na rin ng ginawang pag-uusap ni na US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mula kasi noong sumiklab ang kaguluhan noong Oktubre 7 ng taong 2023 ay nasa 46,645 na mga Palestino na ang nasawi at 110,012 naman ang nasugatan. Habang mayroon namang 1,139 katao ang nasawi sa panig po yan ng Israel sa ginawang pag-atake ng Hamas kung saan mahigit 200 ang kasalukuyan pang bihag. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. Ano pa tayo ng mga karagdagan, mga kabombo, ng mga pag-uulat mula sa ating news team?
elektrisista mula dyan sa lalawigan ng Quezon may panawagan para sa mas murang presyo ng kuryente. Mga paglabag naman ng National Grid Corporation of the Philippines sa prangkisa nito ay napuna na naman dyan sa Kamara. May balita si Bombo Annalise Soberano. Nanindigan si Quezon 2nd District Representative at Deputy Speaker David J.J. Suarez na dapat bumaba ang presyo ng kuryente kasabay ng pagpuna nito sa umunoy mga paglabag ng National Grid Corporation of the Philippines sa prangkisang ibinigay nito ng Kongreso. Upang maitaguyod ang accountability at transparency, una nang iminungkahi ni Suarez ang pagsasagawa ng motu proprio inquiry noong December 23, 2024 upang suriin ang mga hakbang na ginagawa ng NGCP at ang pagsunod nito sa mga obligasyon sa kanilang prangkisa. Binanggit ni Suarez na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at ang brownout ng ilang mga isla sa Visayas ay hindi malulutas kung hindi tutugunan ang mga kakulangan at posibleng paglabag ng mga malalaking kumpanya sa energy sector. Layunin ng investigasyon, suriin kung natupad ng NGCP ang kanilang mga obligasyon. Ang mga di umano'y paglabag ay nangyayari sa panahon kung kailan ang mga mamamayan ay mahaharap sa malaking gastusin. Kaya't prioridad ni Suarez at ilang pang mga mambabatas na makamit ang abot-kayang presyo ng kuryente. Kinakailangan ayon kay Suarez ang agarang pagtugon sa mga isyong ito at ang pag-aantala sa pag-unlad ng energy infrastructure at mga kakulangan sa transmission system ay nakakadagdag sa pagtaas ng presyo at kakulangan sa supply ng kuryente. Kasama sa advokasya ni Suarez ang maibaba ang presyo ng kuryente, itaguyod ang paglago ng ekonomiya at iangat ang buhay ng mga karaniwang Pilipino tulad din ng hinahangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pananagutan ng NGCP at pagsasagawa ng mga reforma sa sektor ng enerhiya, kumpiyansa si Suarez na mas magiging sustainable at makatarungan ang sistema ng enerhiya para sa Pilipinas na makakatulong upang maabot ni Pangulong Marcos ang inaasam pag-unlad ng ekonomiya at matiyak ang abot-kayang enerhiya para sa lahat. Sa pagdinig kahapon ng komite, tinesyon ni Suarez kung bakit din banyaga ang chairman ng kumpanya kung saan 60% sana ay pag-aari ito ng isang Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative David J.J. Suarez. Asa lang ikaw may hawak ng pinakamataas na posisyon. Totoo na hinalal ka doon, actually yun ang mas nakakapagtaka. Bakit ipagkakatiwala yon sa isang dayuhan at hindi sa Pilipino? Kung mas malaki at mas malakas ang boses, mas natural na ibigay ito sa mas may malaking interest sa kumpanya. Hindi po ba, Attorney Malyari? Mr. Chair, again, this depends on the agreement amongst the members of the Board of Directors, Mr. Chair. Ang naging pagtatanong ni Representative David Suarez sa NGCP. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, balita naman dyan sa Malacanang, nag-dinner sa Bahay Pangulo sa Malacanang ang mga senador. Kasama sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Ginang Marcos ang litrato ng salo-salo na ginanap noong araw ng Lunes ng gabi po yan, January 13, 2025. Kabilang sa mga dumalo ay sila Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Senate Minority Leader Coco Pimentel at gayon din ang iba pang mga senador na sina Senator Mig Zubiri, Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, Senator Bong Revilla, Senator Mark Villar, Senator Alan Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Joel Villanueva, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, Senator Cynthia Villar, Senator Nancy Binay, Senator Pia Cayetano at Senator Loren Ligarda. Kasama ng mga senador ang kanilang mga asawa, kabilang na si former Senate President Manny Villar. Wala naman sa nasabing dinner ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos at gayon din sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Grace Poe at Senator Risa Ontiveros. Sa ngayon ay hindi pa ibinahagi ang dahilan kung bakit nagtipon ang mga senador kasama ang Pangulo.
karagdagang balita, ipinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa unprogrammed fund o appropriations ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa ginanap na pulong sa Palasyo Malacanang kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Inihayag ng Pangulo na simula sa susunod na taon ay dapat wala ng unprogrammed funds ang mga programa sa nasabing kagawaran upang matiyak umano na mas mabilis itong may hahatid sa mga nangangailangan. Kasama sa pulong, yung mga economic managers, sina Budget Secretary Mena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal. Umalala mga kabombo na humiling ang Department of Social Welfare and Development ng 41.8 billion pesos na karagdagang pondo para hugutin doon sa program appropriations upang magamit naman sa grants ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa Agosto hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan. Tinalakay din sa nasabing pulong ang budget ng ahensya sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at National Expenditure Program. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report ang Senado at Kamara na pagkasunduan na ibalik sa isang plaka ang mga motorsiklo. Samantala, si Senator Tulfo naman naniniwalang hindi nakakapigil ng krimen ang dobleng plaka. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Napagkasunduan sa ikinasambay Cameral Conference Committee sa pagitan ng Senado at Kamara na ibalik sa isang plaka ang mga motorsiklo. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, isa sa mga napagkasunduang probisyon sa pag-amyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala bilang double plaka law ay gawing single plate ang mga motorsiklo sa gitna na rin ng milyong-milyong backlog ng mga plaka sa bansa. Sa ngayon, ayon sa Senador, lumobos sa 9 na milyon ang nakabinbin na mga plaka. Mas mainam na rin anya na ang lahat ng mga motorsiklo ay mayroong plaka kaysa dalawa na hindi pa naibigay dahil sa mga backlog. Bukod sa single plate, tinanggal na rin ang Radio Frequency Identification o RFID. Anya, sinabi ng Land Transportation Office o LTO, nagkakaroon sila ng problema sa RFID at sapat na rin daw na i-verify ng mga enforcers ang pagkakakilanlan ng mga riders sa pamamagitan ng plate number. Samantala, ay naman kay Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo, ito naman daw talagang kagustuhan ng nakararami at dapat lang sundin dahil mas alam nila ito. Sa palagay pa ng Senador, hindi nakapipigil ng krimen ang pagkakaroon ng doble plaka ng mga motorsiklo. And then yun naman ang gusto ng majority, so be it. Yun naman ang pabor sa mga riders, yun naman talaga ang sinisigaw nila. Then, of course, susunod tayo doon sa kagusto ng nakararami because they know better, sila naman talaga apektado. So kung sino mga apektado at sino mga nagsuggest ng ganong klaseng sistema, then let's go, let's do it, let's hear it. Wala naman kasing gagawa ng krimen na papunta pa lamang manunutok na. Usually, pag nagtutok, tatakas, may kita mo sa likod. Wala pa akong nalalaman na tinatanong sa experience ko na paano mo na ko yung plaka nung patakbo na yung sasakyan, patakas. No crime is going to be committed by a motorist or motorcycle rider ng harap-harapan. Usually, gagawa siya ng crime tapos sabay takbo. Then, sisilipin agad ng mga witnesses yung plaka. Kung tutusin, hindi talaga. Ewan ko paano na-invento yung doble plaka. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy pa sa mga balita, pansamantalang itinigil ng Supreme Court ang pagpapatupad nga ng disqualification order na ipinataw ng Commission on Elections laban sa 5 lokal na kandidato. Sa magkakahiwalay na kautusan ay naglabas nga ang korte ng temporary restraining order laban yan sa disqualification ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice na tumatakbo bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Caloocan City. Bukod kay Erice, ang iba pang kandidatong nakakuha ng temporary restraining order laban sa kanilang disqualification ay sina Subair Gintun Mustafa, Charles Savillano, Chito Bulatao, Balintay at Florendo de Ramos Ritualo Jr. Si Mustafa, mga kabombo, isang senatorial aspirant. At si Savillano naman ay tumatakbo bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur at idiniklara
bilang nuisance candidate. Sa kabilang banda, nagsampa naman ng petisyon si Balintay na isang miyembro ng mga katutubo ng Zambales na humahamon sa resolusyon ng poll body na tinanggihan ang kanyang aplikasyon para sa pagtakbo bilang gobernador ng lalawigan. Gaya ni Balintay, hinamon din ni Ritualo Jr. ang resolusyon ng Commission on Elections na nagkakansila sa kanyang Certificate of Candidacy para naman tumakbo bilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng unang distrito ng San Juan City. Binigyan ng korte ang Commission on Elections ng hindi lalagpas 10 araw para makapagkomento sa petisyon ni Erice, habang ang poll body ay may 5 araw mula naman ang matanggapang notice para magkomento sa mga petisyon ni na Mustafa, Savillano, Balintay at Ritualo. Sinabi ng korte, partikular na ng tagapagsalita nito na si Attorney Camille Su Meiting, na ang temporary restraining order na inisyo laban sa COMELEC ay pabor para kay Erice at iba pang mga disqualified candidates at nangangahulugan na dapat ibalik ang kanilang pangalan sa mga balota. Muli naman po mag-iimprinta ang Commission on Elections na mahigit 6 na milyong balota para yan sa national and local elections. Ito ay matapos na ipinatigil ng Korte Suprema ang pag-imprinta dahil sa ipinalabas na restraining orders matapos na pigilan ng COMELEC na makasali sa halalan ang 5 kandidato. Sinabi ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rix Laudianco na lahat ng mga printing activities ng mga balota ay kanilang ihihinto. Inaral ang kanilang Information Technology Department na ang mga pagbabago sa kanilang database ng kandidato dahil may mga natanggal daw at ang babaguhin na election management system. Dagdag pa nito na hindi lamang ang pag-imprinta ang nakansila at maging ang nakatakdang mock election sa darating na Enero 18 ay kansilado na rin. Gagawa na ngayon ang COMELEC ng 1,667 na bagong balota o ballot page template kung saan lalagyan nila ito ng serial number at muling mag-iimprinta ng panibagong 6 na milyong balota. Maging ang buong system program ng automated counting machine ay kanila pong babaguhin. Tatalima na lamang sila sa utos po ng Supreme Court kung dodoblehin na lamang nila ang oras para maabot ang deadline ng pag-imprinta ng balota. Kung magugunita, naglabas nga ng temporary restraining order ang Korte Suprema dahil po yan sa hindi pagsali ng COMELEC na kumandidato sina Subera Gentum, Mustafa at Charles Savillano na idineklara bilang nuisance candidates sa pagkasenador at gayon din sa pagiging kinatawan ng Ilocos Sur sa unang distrito. Pagbasura sa Certificates of Candidacy ni Chito Bulatao Balintay na tumatakbo naman sa pagkagobernador sa Zambales at Florendo de Ramos Ritualo Jr. bilang sangguniang panlungsod member ng unang distrito naman niya ng San Juan City. At gayon din ang disqualification ni Edgar Erice bilang kinatawan naman ng ikalawang distrito ng lungsod ng Caloocan. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, kapiling natin ng isang political analyst para makonsulta natin hinggil sa mga development, lalo't ito, sunod-sunod na mga kaganapan may kinalaman sa papalapit na eleksyon. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Attorney Edward Chico. Ay magandang umaga po, Sir Dennis, at sa inyo po kasama at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Okay. Attorney, ito kasi mga development talagang napapanahong mga pag-usapan. Lalo't ito na yung pangunahing interest ngayon na nababanggit pag itong eleksyon ay natutukoy. Ano yung take nyo doon sa impeachment case ni Vice President Sara? Ngayong kakaunti na lamang yung panahon at magsisimula na yung campaign period. In fact, nasa mahigit 100 araw na lamang ang nalalabi bago yung mismong araw ng eleksyon, Attorney. Well, siyempre sa tingin ko yung impeachment na yon, baka kulangin ng panahon kasi kung tingnan mo yung proseso, maraming pwedeng pagdaanan pa yan. In fact, kung sakaling maayos nila yung articles of impeachment at dadalhin mo yan naging-bawa sa Senado, gugugol ng resources at ng tiyempo para maisagawa yan. And historically,
nagkaroon na rin naman tayo ng impeachment in the past. And actually, it took quite a number of days for them to be able to pull that one off. So, ibig sabihin, kailangan talaga ito ng tiyempo kasi grupo ito At yung pagkalak pa lang ng ebidensya, halimbawa, yung pagpepresenta ng mga testigo, yan ay kumakain ng oras. At the end of the day, kung gusto nilang i-railroad, pwede din naman, parang gawin nilang moro-moro ito. They can do that because at the end of the day, it's a numbers game. Kaya lamang, kung titingnan mo, si Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nagsabi na hindi siya sang-ayon dito, may bilang yun, whether we like it or not, because you don't want to embarrass the president, So, dahil sinabi niya yan, merong mga ika nga ay tataliman o susunod sa pronouncement na yan. So, ibig sabihin, kung titingnan mo yung mga bagay na ito, baka kulangin na ng panahon. Pero syempre, ang mga makabayan black, halimbawa, importante na ito rin nila yan because that is also their own political statement. Which is also very crucial as part of their strategy in the coming elections. Ito, attorney, dahil nga dyan sa binabanggit po ninyo, sinasabi ng ilan na may epekto raw doon sa mga stand ng mga politiko, yung malaking naging rally ng Iglesia ni Cristo nitong nakalipas na araw lamang. Sa tingin po ninyo, ano ba ang impact nito, lalo na doon sa mga butante at maging sa mga politiko na rin, attorney? Kasi pagdating sa iglesia, malaki ang impact ng gagawin nila. Gawa nga ng tinatawag na black voting. So, ibig sabihin, yung kanilang ginawang rally o pagkilos para sa kapayapaan is a political statement too. And whether we like it or not, nakapag-flex ang INC na kanilang posisyon para sa darating na halalan. Kasi tandaan natin, ang iglesia ay pangatlo lamang sa pinakamalaking reliyon sa Pilipinas with 2.8 members, billion members. But considering na sila ay black voting, napakalaking bagay niyan. Kapag ikaw ay nabasbasa na limbawa ng iglesia, alam naman natin yung epekto nito sa iyong pagtakbo, lalo na sa Senado. Alam mo kasi, yung ikaw ay madagdagan lamang ng isang 2 milyon, ay napakalaking bagay. So, ito yung mga ika nga ay pagpapahayag on the part of Iglesia na hindi nila pwede talagang baliwalain. Maliban na lamang kung ikaw ay kilala na galing sa grupo na historically ay hindi naman talaga nasusuportahan ng Iglesia. Kagaya ng Makabayan Black, whether we like it or not, sa kasaysayan, hindi bihira na sila ay mapili para mabigyan ng basbas kapag nagkakaroon ng eleksyon. So for them, they couldn't care less kung meron mang ganitong pagkilos on the part of the INC. Pero syempre, sa maraming politiko, malaking bagay yan. In fact, the other day, nakita ko nga in-interview si Dan Fernandez. So makita mo, kahit siya, may deference na tinatawag sa iglesia. Alam naman natin, tatakbo itong gobernador at kailangan niya yung boto halimbawa na magagaling dito. So malaking bagay yung ginawa ng iglesia. Hindi pwedeng baliwalain yan. Of course, sa isang banda, titingnan ito, sasabihin ni Tito Politika, ito ay pagkilos lamang para sa kapayapaan. But on the other hand, malaking statement na kanilang ginagawa. Attorney, may katanungan din ang aking katandem, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Right. Attorney Chico, kung kayo din po yung tatanungin, marapat po ba na ituloy pa ito pong impeachment proceedings kay VP Sara? Dahil base din po sa iba pong mga opisyal, pagkakataon na rin po ito ni VP Sara para linawin o pabulaanan po itong mga aligasyon laban sa kanya, Attorney. Ang impeachment kasi has always been a political exercise. In fact, even the Supreme Court, nilinaw, kinikilala na ang impeachment court more than anything else is really a numbers game. So, ibig ko sabihin, bagamat meron tayong tinatawag na impeachment court, ang pagkalak ng ebidensya, bagamat ina-apply natin ng rules of court of authority,
at nga pagpresenta ng mga testigo ay ika nga sa bandang uli, nakadepende pa rin dun sa rhythm o kagustuhan ng mga bumubuo nito. So whether we like it or not, pag nagkakaroon ng impeachment para sa mata ng taong bayan, at sabi ko nga, nabanggit na rin naman ito ng Korte Suprema, ito ay isang political na gawain, isang political action. So ibig ko sabihin, ito ay titingnan na politika lamang talaga. So itutuloy ba dapat ng impeachment? Kung ako sa tatanungin mo, sa tingin ko, hindi na dapat kasi baka mawis na lang din yung time at oportunidad na dapat ay igugugol na lamang sa pagbalangkas ng batas. Kasi hindi naman ito titingnan ng taong bayan as a quest for justice. It will always be seen as a political act. Kasi kung talagang gusto natin panagutin ng limbawa si Vice President Sara Duterte, maaari naman tayong magsampa halimbawa ng kaso sa korte. Kagaya ni ito, kung may kaso ng plunder laban sa kanya at may ebidensya naman, so appropriate cases can be filed in court. And in that case, mas makikita natin talaga yung paggulong ng hustisya. Kung ito ay impeachment sa taong bayan, ang tingin nila ginagawa lang yan para mapahina yung kapangyarihan ni Sara Duterte. Alam mo naman, malapit na ang 2028. Hindi natin may kakaila frontrunner yan. Kung siya ay matatanggal sa opisina, malaking bagay yun. Kasi bawas yun sa kanyang resources for her to be able to successfully mount a campaign in 2028. Okay. With that, maraming salamat, Attorney Chico, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po pati po sa ating mga ka-bombo. Sa uulitin po ulit, Sir Dennis, lalo pa, alam mo naman, idol na idol kita, alam mo yan. Maraming salamat po, Ma'am Everly. Maraming salamat din po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin isang political analyst at isa ring profesor, mga kabombo, para sa ilang mga asignatura may kinalaman sa batas, si Attorney Edward Chico. Dako na tayo sa mga ulat ng atin mga himpilan. Unahin natin dyan sa Bicol Region dahil ilang araw na yung mga pag-ulan na naitatala. Yung spillway dyan sa Nabua, Camarines Sur, hindi na madaanan ng mga sasakyan. Alamin natin ang mga update kung gaano kalawak yung epekto ng mga pagbaha dyan. May balita ang Bombo Radio Naga. Naitala ang pagbaha sa ilang barangay sa bayan ng Nabua, Camarines Sur dahil na rin sa ilang araw na nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng shearline. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Senior Fire Officer 3 Eric Llanes, Deputy Fire Marshal, Operation Officer BFP Nabua, sinabi nito na nakatutok ang kanilang LGU, kabilang na ang kanilang opisina sa pag-monitor sa mga low-lying at landslide-prone areas sa kanilang bayan. Kaugnay nito sa kanilang isinagawang water level monitoring, nairehistro ang pagbaha sa poblasyon La Purisima, San Roque, San Duran at Santa Lucia. Mayroon na ring mga spillway ang hindi madaanan ng anumang klase ng sasakyan dahil sa pag-apaw ng tubig. Maliban dito, mayroon na ring mga paaralan ang inabot na ng tubig baha kung kaya patuloy ang monitoring para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, nilinaw naman ng opisyal na walang katotohanan ang nakapost sa mga social media account na lubog na ang buong bayan ng Nabua sa tubig baha. Kaya naman mahigpit nagpaalala ito sa publiko na maging responsable sa pagpo-post ng mga impormasyon, gayon din ang pag-abisa sa lahat na suriin muna ng mabuti kung ito ay galing sa mga reliable sources bago maniwala. Sa ngayon, pinayuhan na lamang ng opisyal ang lahat ng maging updated sa lagay ng panahon upang maiwasan ang anumang insidente. Tropa po namin lumabas na para po mag-water level monitoring para sa ating mga waterways. And as of 8:20 po, reported po and coordination po sa ating local DRM, meron na pong mga flooded barangay sa ating AOR dito sa bayan ng Nabua. And ang spillway po sa San Roque, Madawon po, not passable po sa lahat ng sasakyan. And sa Barangay Duran din po, meron po sa Zone 6. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jeffo ni Marcelo nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Ang Bombo Radio Kawayan naman binigyang pagkilala ng Department of Tourism Region 2 dahil sa natatanging kontribusyon nito sa pag-angat ng turismo sa rehiyon. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng report sa pag-uulat po yan ng Bombo Radio Kawayan. Binigyang pagkilala ng Department of Tourism Region 2 ang Bombo Radio Kawayan bilang nangungunang partner ng kagawaran pagdating sa serbisyo publiko at sa turismo. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Regional Director Dr. Troy Alexander Miano ng DOT Region 2, sinabi niya na matagal ng katuwang ng Department of Tourism ang Bombo Radyo paghahatid ng mga impormasyon na nakakapag-angat sa antas ng turismo sa lambak ng Cagayan. Ang Bombo Radyo Kawayan ang bukod tanging himpilan ng radyo sa Region 2 na binigyan ng nasabing pagkilala. Lumabas sa aming assessment at sa screening na ang Bombo Radyo Kawayan ay isa sa matatag na partners ng kagawaran ng turismo o ng Department of Tourism. Hindi laki lang ang dapat ibigay sa inyo. Kung pwede lang ibigay pa lahat. Kaya tanggapin po ninyo pamunuan ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Mariel, na itong simpleng plaki bilang ipakita na ugnayan natin ay matatag at tuloy-tuloy na kayo ay partner ng pamahalaan pagdating po sa serbisyo publiko at pagdating sa turismo. Samantala, target naman ng Department of Tourism Region 2 na maging susunod na tourism destination o tourism hub ang lambak ng Cagayan. Ayon kay Regional Director Dr. Miano, upang maisakatuparan ang hangaring ito ay kinakailangang palakasin ang antas ng mga sektor ng pagkain na nagpapakita sa yaman ng isang lugar. Dahil dito ay nagsagawa sila ng 3-day beverage seminar workshops upang mabigyan ng sapat na pagsasanay ang mga restaurants sa Region 2 na accredited ng DOT. Anya, pagkain ang unang hinahanap ng mga turista sa isang tourist destination. Kaugnay nito ay isasagawa ang Regional Pansit Festival sa ika-23 ng Enero sa Region 2 na kauna-unahan sa buong bansa. I-showcase sa naturang piyesta ang iba't ibang pansit recipe sa rehiyon, gaya na lamang ng pansit kabagan, pansit batil-patong, pansit gisado at iba pa. Day 1 pa lang kami na ay sunod-sunod ang seminars online, mga paghahanda at iba pa, nang siguraduhin na ang lambak na Cagayan ang susunod na tourism destination, tourism hub. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sariling bersyon ng Ati-Atihan Festival 2025 sa Boracay aba humakot ng libu-libong dayuhang turista at target naman na zero crime incident ay na-achieve ng mga otoridad. May balitang Bombo Radio Kalibo. Muling napatunayan ang kolaborasyon ng komunidad at mga otoridad matapos ang matagumpay na selebrasyon ng sariling bersyon ng Ati-Atihan Festival sa isla ng Boracay matapos walang naitala na major crime incident sa ng okasyon. Ayon kay Catherine Lizario, tagapagsalita ng Malay Tourism Office, ang annual Santo Niño Celebration 2025 na may tamang Pilgrims of Hope Journeying Together in Faith and Love ay dinaluhan ng mga dayuhang turista mula pa sa iba't ibang bansa na nakisaya sa beach dancing sa sali ng Tambola na sa Long White Beach. Nasa 34 na mga grupo at tribo ang nagpakitang kilos sa beach dancing at sadsad panaad na lumahok sa iba't ibang Ang nasabing selebrasyon sa isla ng Boracay ay humakot ng libu-libong turista sa unang 2 linggo ng bagong taon. Samantala, ang tagumpay ng mga aktibidad at iba pang events na isinagawa ay dahil sa mahigpit at pinalakas na emergency preparedness, response, safety, security, and peacekeeping na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Malayaklan. Katuwang ang Municipal Incident Management Team na inactivate ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at iba pang force multipliers.
na celebrate po natin ito successfully and with a record po na no incident na nangyari. So naging matiwasay po yung pag-celebrate natin ng ating Boracay Santo Niño at Etihan with 4 days of celebration with series of events. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Karibo Bombo PH, Maima Silori nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Illumination Street Dance Competition naman na isa sa highlights ng Dinagyang Festival. Lalahukan po yan ng mga lights festivals mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated na mas kapanapanabik ang Illumination Street Dance Competition na isa sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2025. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Eric Divinagrasa, Artistic Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na ito ay sa kadahilanan na magpapakitang gilas sa illumination ng iba't ibang lighting festivals mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon kay Divinagrasa, ito ay kinabibilangan ng Pandanguita Festival mula sa Oriental Mindoro, Pavorolon Afi Festival mula sa Tuguegarao, Garao City, Cagayan, Tanglawan Festival mula sa San Jose del Monte, Bulacan, Hermosa Festival mula sa Zamboanga, at Bailes de Luces Festival mula sa La Castellana, Negros Occidental. Magiging guest performers naman ng Anilaw Iloilo at ang kampiyon sa Illumination 2024 na Tribos Sidlangan. Gaganampin ang Illumination sa Enero 24. This year, we're inviting the nation to Illumination. The best festivals or lighted festivals in the country will join us for the Philippine Light Festival called Illumination, illuminating the nation. Let's celebrate and let's rejoice as not only one Ilonggo community, but as one Filipino community in honor of Señor Santo Niño. So halabira Iloilo, Viva Señor Santo Niño, and let's illuminate the nation. Si Mr. Eric Divinagrasa, Artistic Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete, most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Visayas Command naglagay naman o nagtalaga ng mga tauhan upang tumulong na rin para matiyak ang kaayusan at kapayapaan dyan sa pagdiriwang naman ang Sinulog Festival 2025. May balita ang Bombo Radio Cebu. Naglagay ang Armed Forces of the Philippines Visayas Command ng mahigit 2,933 na tauhan para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtiyak ng kaligtasan ng mga bisitang dadalo sa Sinulog Festival sa Cebu City. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Lieutenant Colonel Ezrael Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command, sa ilalim ng pangangasiwa ni Lieutenant General Fernando M. Rayeg, ang commander ng AFP Viscom, kung saan ang hakbang na ito ay upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng Fiesta Senior at iba pang aktibidad ng Sinulog Festival na nagsimula noong Enero 9 at magpapatuloy sa pamamagitan ng mga highlight ng okasyon kasama ang Grand Parade ngayong Enero 19. Ayon kay Galorio na ang 2,933 na mga tropa ay kinabibilangan ng 27 officers, 234 na Philippine Army personnel at ang iba naman ay mga kadeta na mula sa Reserve Officers Training Corps o ROTC na idineploy para sa isang linggong kapistahan ng senyor. Bilang karagdagan, ang Quick Reaction Force ay ipapakalat din sa lugar at ang Command Quick Operation Center ay inayos at isinaaktibo upang masusing subaybayan ang mga kaganapan sa pagdiriwang at matiyak ang mabilis na pagtugon ng mga posibleng emerhensiya. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamalaang lungsod para i-monitor ang seguridad sa mga gaganaping event. 27 are officers, 224. Yun yung enlisted personnel. So the rest, reservists. On behalf of Lieutenant General Fernando M. Reyes, Visayas Command remains steadfast dun sa commitment namin to ensure yung safety at security ng mga kababayan natin participating the Sinulog Festival ng Cebu. Ating napakinggan sa Lieutenant Colonel Ezrael Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Daang-daang sasakyang pandagat, lalahok naman sa Fluvial Parade, kasabay po yan ng kapiyastahan ng Santo Niño de Bula sa General Santos. Kaugnay yan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jansan. Aabot sa 200 na bangka ang makikiisa sa taunang fluvial procession para sa fiesta ng Santo Niño de Bula sa General Santos City. Sakay na isang amphibian, ililipat sa isang fishing boat ang imahe at ilalabas sa simbahan para sa fluvial procession. Ayon kay Tata Granfon, 47th Fiesta Directorate, na sa paglilibot sa Sarangani Bay, nakasunod sa imahe ang daan-daang fishing boats. Aniya, bawat sasakyang pandagat ay mayroong mga deboto na sakay, ngunit limitado lamang ang bilang nito. Inaasahang magmumula ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Jansan at karatig na mga lugar. Tuwing pista, umuwi sa syudad ang mga mangingisda para makiisa sa prosesyon. Ilan sa mga ito ay mas pinili na hindi makauwi sa selebrasyon ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon, makauwi lamang sa fiesta. Samantala, inanyayahan naman ni Father Dono Huesca sa Bula Parish Church ang lahat ng mga deboto na makisaya at makidiwang sa Sinulog 2025. Sa lahat po na mayroong mga debosyon sa bata nga si Jesus na Santo Niño, alam po natin, napakalaga po sa ating pananampalataya ang bata nga si Jesus. Pero lagi nating isaisip na siya ay lumaki, naging tagapagligtas po natin. Welcome po kayo sa Santo Niño de Bula. At least maka-experience kayo kung paano ipagdiriwang ang pista ni Santo Niño dito sa parokya namin. At yan ang balita mula sa himpilan ng Bombo Radio Jansan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ngayon ng 58 pesos and 62 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay may kapalit na 7 pesos and 53 centavos. Singaporean dollar 42 pesos 83 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay 15 pesos 62 centavos at ang euro ay 60 pesos and 10 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa sa mga balita at impormasyon na maaari po ninyong tutukan kahit tapos na itong Bombo Network News. Pwede pa ring balik-balikan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng YouTube, TikTok at paging sa Facebook Live. At ganun din, yung mga Facebook Live programs ng ating mga himpilan. Pwede rin tutukan ang mga balita natin sa pamamagitan ng www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines. Para ho dyan sa mga taga-subaybay natin sa Northern Luzon, nariyan ang ating mga himpilan. Para sa mga nasa lalawigan ng Isabela, Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa mga nandyan sa Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Sa area ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio. Habang dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Maaari niyo din pong tutukan dyan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Tugigaraw, or yung Bombo Radio Lawag po, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. Nariyan din po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people.
Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basa Radio, Bombo!